Day in my life as a probinsyanong Bicolano. Samahan nyo nga ako sa mga araw-araw kong ginagawa dito sa aming probinsya, mga mare. Ngayong araw nga gagawa tayo ng kulungan ng mga manok. Buti na lang nga at andyan yung asawa ng kapatid ko, dumating na galing sa trabaho at dito siya mag-New Year. So, eto kami ngayon mga mare, naglalakad kami papunta sa kalsada at may bibilihin kami para sa mga kulungan ng manok. Magbabakal kami ng mga materyales. Kasama ko pala si Abby, ayan o. Ang putik dito sa amin ngayon. Kaya tara, samahan niyo ako. Dadalhin ko kayo sa city. Pita kami dito sa kalsada. Hubarin ko lang pala tong ano ko, itong bota ko at iiwan dito sa kanto. Dito iwanan namin. Yung ibang mga bota andyan, no, may iwanan kasi maputik. So ito, tatanggalin ko lang tong botang ganito, tapos suot na. Ganyan lang. Kasi kung magsasapatos ka galing doon sa bahay papunta dito, talagang hindi tatagal. Maputik na yung sapatos mo. Kaya ganito lang yung ginagawa namin dito. Iiwan lang namin tong bota sa kanto. Iwanan dito sa amin. Dito ko lang siya iwan na lang. Hindi mo yan dito gagalawin. Kasi iwanan talaga yan. So andito na kami sa kalsada, maghintay na lang kami ng tricycle papunta sa city. Then magkukuha lang tayo ng pera dito. Kasi may bibili nga tayong mga materyales para dun sa kulungan ng mga manok. Kuha tayo ng pera para may pambili tayong materyales para dun sa garden natin. Tapos sa kulungan ng mga manok. Kaya tayo sa hardware, bibili tayo ng mga materyales para sa kulungan ng mga manok. Dito lang kami sa munisipyo. Katabi lang pala ito ng munisipyo. So tara. Ngayon mga mare, nakalabas na kami ng department store. Bumili lang kami ng mga kailangan para sa New Year ni Ave. Dito kami ngayon sa city. Uno. Uno, dos, tres, kalahati, umbrella kalahati. Yes. At saka may flat sheet po kayo? Wala, stainless. Flat sheet? Wala. Tapos ano nito oh? 6 na yarda, ay 6 na ano? Yes, 6. 6 po nito. So mga mare, dito tayo ngayon sa hardware. Bibili tayo para sa kulungan ng mga manok. So nagpa-process na sila. So hintayin lang natin. Eto nga si Kumaring Abby, medyo pagod na rin nga siya. Yan nga yung napili kong mesh mga mare, 3/4 by 4 nga daw yan. Bumili lang nga ako ng 6 meters na ganyan. Sabi kasi ng asawa ng kapatid ko, okay na daw yung 6 meters. Panglagay nga yan sa ilalim ng mga manok at doon sa dalawang kanto. Ito na mga mare, tapos na tayo magbili. Pauwi na tayo. Ang dami kong dala. Ganito lang yung dala ko dito. Nasa city tayo, tapos ganito yung mga dala. Diba? Astig. Wait lang! So, tatawid na tayo. Time check, parang mag-aalauna na. Late na talaga yung lunch namin. Huwag na tayo mag-lunch, no? Tama na to. Medyo malayo pa yung lalakarin namin. Wait lang. Tawid na tayo dito. Ito yung mga pakong binili ko, tapos ito kailangan ko para doon sa kulungan niya mara ng mga manok. So, tawiran na, oh. Tawiran na, tara. Let's go. Dami kong binili. Gosh, mare. Ang bigat na ito. So, andito tayo sa elevated. Eto lang pala mga mare yung nabili ko. 6 meters na mesh or yung kulay green mga mare. Bumili rin pala akong 4 na klase ng mga pako. Mare, ito, pauwi na kami. Ang dami namin binili. Nagmamadali na rin kasi kami kasi kailangan na ito dun sa paggawa ng ng kubo sa bahay. So, sasakay na kami dito, mare. Kung hindi nyo nga alam mare, yung harap ng sakaya namin ay yung bilihan din ng pagkain ng mga manok ko. Pagkadating ko nga sa bahay, andun pala sila mama. Dalhan kami ng mga saba na saging. Meron din dalang mga isda. Dito pala sila, mama. Oh, may isdang dala. Naghihimo kami ng isda, mga mare. Ayan, with mama. Katapos nga namin kumain ay sinimula na ng brother-in-law ko yung paggawa ng kulungan ng mga manok. At syala, tingnan nyo nga mga mare, ang ganda ng pagkagawa. Ito nga yung nilulook forward ko na magawa. Meron nga akong picture kung paano gawin ito. Kaya naman sobrang saya ko mga mare kasi sa wakas hindi ay hirapan ang mga manok at hindi na rin mababasa kapag umuulan. Grabe kasi dito kapag umulan sa amin. Yun nahirapan nga ang asawa ng kapatid yung sa paggupit. Kasi naman may sadyang pamputol nga dyan at andyan si Kumaring Abby. Yung mga pamangkin ko naman ay nagsasaalok na rin ng tubig. Hindi na nga kami may
nahihirapan mag-igib ng tubig kasi naayos na nga yung kuhaan ng tubig namin. Alam nyo baga mga mare, mali pala yung pagkalagay namin ng gasket kaya hindi gumagana. Sabi ng asawa ng kapatid ko, mali daw yung nga yung pagkakabit namin. Tinatanggal pa daw nga doon at kailangan isalpak. Pasok nga doon nga sa pitchel or bumbahan. Dami ko naman nga maring nasabi. Kaya naman mare, kung patuloy kang nanonood nito, follow at share ka na rin ng mga video ko dahil sa katapusan mamimili tayo ng mananalo ng GCash. Yung mga top sharers ba na nagsishare lagi ng mga video ko. Tapos na nga pala gawin ito ng asawa ng kapatid ko pero bukas na lang daw lalagyan ng bubong. Habang si Kumaring Abi naman nga ay nagmamarinate na nitong pork. Pang barbecue nga namin yan. Lagyan niya nga pala ito ng 9 na pirasong kalamansi at itong pang marinated. I-chilled lang nga namin ito sa rep para nga sa New Year ay meron kaming barbecue. Yung Pasko kasi gumawa kami nito at nasarapan sila. So nga lang, hindi nga ako nakakain nito. Habang nagmamarinate nga si Kumaring Abi ay gumawa rin siya ng meriendahan namin ng saging. Tara mga mare, kain tayo. Gutom na rin nga pala ako sa mga oras na ito. Around 4 PM na rin ito mga mare. Hindi ko nga napansin ay naubos na namin ito at hindi pa nakakatikim yung brother-in-law namin. Ito nga pala mare yung sinasabi ko sa inyong dinala ni mama kaya nagprito na rin kami. Masarap talaga yung saba. Ano bang paborito yung pagkain?